Sa mga nagtatanong mga butingting kung pwede ba daw i-remedyo ang ganitong klaseng bearing case, no? Kasi dalawa po ang klase ng ating ginagamit sa washing machine. Isang bearing case at saka isang gear case, no? Itong gear case, napapalitan din po ng shock seal yan, no? Napapalitan din po yan. Pwede nyo palitan yan. Kapag din po nitong bearing case, no? Napapalitan din po yan. Ngayon, ang pagpatanggal po ng shock seal, kukuha lang po kayo ng isang matulis na bagay. Tapos, sisikwatin lang po natin yung shock seal niya sa loob. Ayan, ha? Marupok na po ang kanyang shock seal. Oh. Ito po ang kanyang spring, oh. Yan po ang spring niya, no? Kaya po, tumutulo po siya kasi po yung shock seal niya sobrang lambot na. Ayan, no? Hindi natin makuha ng maayos. Pero para makuha natin ng maayos ito, mabutingting, huwag muna natin ganunin. Kasi medyo ano na siya, no? Tatanggalin na lang po natin dito yung kanyang silak, no? Tanggalin po natin. Ayan. Kaya natin. Ito po papalitan natin. Ha? Pag bibili kayo ng bibili kayo ng shock seal, dalhin niyo po ang sample para makuha po yung diameter na, no? Diameter dito sa labas at diameter dito sa loob. At sabihin niyo po, pang bearing case po 'yan. May number po 'yan, ha? Ang number po ng ating shock seal, 12 by 26. Okay. Okay, papalitan natin 'to ng 12 by 26. 12 by 26, ha? Patay ng isa. Ayan po, na. Okay, ha? 12 by 26. Yan po ang number ng ating shock seal. Okay, lalagay na natin ang kanyang shock seal. Yung may spring, yung nasa taas. Itong flat, nasa ilalim. Ganyan, ha? Ganyan natin lalagay yan. Mabuting tingnan, ganyan, ha? May nag-comment sa paglalagay po natin ng shock seal. Baliktad daw po yung ginawa kong paglalagay ng shock seal. Ang gusto niya nga ata mangyari, ganyan natin ilalagay ang shock seal. Nakalabas ang number. Mali po yan. Huwag niyo pong gagawin yan. Kasi po, kaya nakaganyan yan para yung pressure ng tubig, dito siya, nakaganyan yan. Pag nagkaroon ng pressure ng tubig yan, lalo po papasok yan. No? Papasok po lalo po papasok ang ating shock seal sa kanyang lalagyan. Kaya ganyan po ang tamang paglalagay ng shock seal. Okay, lalagay na po natin. Daliri lang po ang ating gagamitin sa paglalagay. Huwag po tayong gagamit ng patigas na bagay para hindi po masira ang ating shock seal. Okay. Daliri lang po, mabutingting, ha? Daliri lang. At tawag po dito, bearing case, no? Ito lang po ang pinapalitan dyan, shock seal lang, no? Wala po itong gear. Hindi po siya kagaya nito. Ha? Ito, may laman po sa loob yan. Ang laman yan po yan, may laman po gear sa loob yan. Kaya pag nasira ang shock seal, minsan nasisira din po ang kanilang center gear, no? Papalitan din po yung center gear niyan, no? Ito, wala pong laman to. Diretso lang po, no? Rekta. Bakal na diretso to. Itong bakal na to, dadaan muna ng gear yan bago dumaan dito sa gear dito, sa pulley ng ating gear case. Ang tawag po dito, gear case. Ang tawag po dito, bearing case. Okay, mabutingting? Gagamitin natin yung luma para lalong ma-press natin ng maayos, na? Ayan po, napasok na po natin. Ngayon, pwede na po natin lagay yan sa loob po ng ating washing machine para magamit na po natin. Okay, mga kabutingting, salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.